Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Bali sa video po na to, compressor ang pag-uusapan natin, air compressor, capacitor, mga boss. Yan. Yung mga nagtatanong kung ano ba yung value ng capacitor na kailangan natin sa ating 1/4 horsepower na air compressor. Yan, meron pa tayong isa doon, air compressor. Ito po pares lang na 1/4 horsepower yan. So, pag-usapan lang po natin sa video na to yung value o yung nakalagay na ano, yan, yung number nung ating capacitor. Yan, yung kung ano yung kailangan nating bilhin. Yan, halimbawa po ito 15 UF siya. Tapos 450 volts. Yan, capacitor. Running capacitor po yan. Yan, meron siya nakalagay na R doon. So ito, start na tayo mga boss. Bali, papaliwanag ko na rin dito. Yung iba pong compressor na ganito, 1/4, 1/2, tapos 1 horsepower, 2 horsepower. Yung iba po may dalawang capacitor. Gaya po nito mga boss. Yan, makikita nyo may dalawa siyang capacitor. Running at starting capacitor. Yung iba naman po, nakikita nyo isang capacitor lang pero tatlo yung wire nya. So may tatlo siyang terminal. Yan, tatlo yung wire. So meron kayo nakikita capacitor na ganun. Ibig sabihin po yung isang wire doon common. Tapos yung isa, ayun na yung pinaka linya niya, yung tig-isa pa. So starting at running po yung isa. Kaya tatlo siyang wire. So ito, simulan na natin mga boss. Ito yun, Vespa air compressor mga boss. Yan. Yun, 1/4. Nag-start tayo sa 1/4 horsepower. Yung running capacitor po natin ay 15 UF. Yan, 450 volts. Yan. Kung meron kayong 1/4 na horsepower, ito po yan, maliit lang siya. Tapos maliit lang yung motor at maliit din yung pump. Yan, single ano lang siya, cylinder. Yan, single piston lang. So yan po yun. Ito yun mga boss. Ulitin ko lang. 15 UF running capacitor. Kung meron siyang running. Pero sa akin boss, wala siyang running. Ito, makikita nyo wala siyang running. Ano siya, 100 MFD. So microfarad. So meron din kayo makikita na UF. Ibig sabihin po nun millifarad. Pares lang po yun. Yan, ito 100 po to, kaya mataas siya. Starting capacitor po yan mga boss. Yan, motor starting capacitor. Yan, papaliwanag ko na rin dito kung ano ba yung pagkakaiba nung starting at running capacitor mga boss, para makumpleto naman yung natin, pag-aaral natin. Running capacitor po mga bossing, ito yung value nya. Nag-i-start siya sa 3 UF, tapos hanggang ano lang siya, 74 UF o di kaya ayan, meron tayong nakikita dyan na 69 UF. Yan, pwede rin 69 UF. Yan, nag-start siya ng 3 UF, 15, 10, 7 UF. Yan, basta hindi po kayo lalagpas ng 74 at 69 UF. Ayan po yung running capacitor natin. So mababa siya dun sa 75 at 70 UF na starting nung ating starting capacitor. Ito naman po yung starting capacitor natin mga boss. So starting capacitor, nag-start siya sa 70 UF. O di kaya pwede mag-start siya ng 75 UF. Pataas na po yan. Yan, pataas na po yan. 100 UF, 150 UF. Starting capacitor po yan. Ayan po yung pinaka-start natin, 70 UF hanggang 75. Start na tayo dyan, doon sa value nya. Pataas na po yan, 150 UF, 200 UF o MFD, 100 MFD, same lang po yan. Yan, ayan po yung starting natin. At dito na rin, ayan, balik tayo dito sa value nya mga boss. Yan, balik tayo sa value. 1/4 horsepower na Vespa air compressor. Yun, ulitin ko lang, 15 UF po yung ating
running. So yung may mababa na value, ayun yung running capacitor natin. 15 UF siya, 450 volts. At yung starting po natin, yan, ito yung kapares niya mga boss, 75 UF, 250 volts. Ngayon dadako tayo dun sa half horsepower o kalahati na horsepower. 25 UF po yung ating running capacitor. So running po yung maliit na value natin. Yan, 15 UF. Ito naman ay half horsepower. So 25 UF yung ating running at 450 volts. At ito naman po, kung halimbawa lang po 25 UF tapos 250 volts, pwede po yan. Kasi ito po yung importante niya, 25 UF. Ito po yung kapares niya nung half horsepower natin, 150 UF mga boss. Yan, 150 UF po ito. Yan, medyo magulo lang yung sulat ko. Yan, 150 UF, 250 volts yung kapares nung ating. At ito po ay starting mga boss. Ngayon, jump tayo dun sa 1 horsepower. 45 UF po yung ating running at 450 volts. At ito naman ating starting capacitor, 250 UF, 250 volts. Yan. So ulitin ko lang, running natin ay 45 UF, 450 volts. At starting natin ay 250 UF, 250 volts. So ito, dito na rin po sa video na to, ipapaliwanag ko na rin. Ano po ba yung pagkakaiba ng ating, para bitin tayo sa 6 minutes. Yan, bitin tayo sa 6 minutes. Papaliwanag ko lang dito. Diagram natin mga boss, katulad nito, isa lang capacitor, starting capacitor lang siya. Yan, starting motor, starting capacitor. Yung iba po, dalawa yung capacitor, meron siyang running starting. So dagdagan lang natin yung ating video, 7 minutes lang siya. Paliwanag ko na dito yung trabaho ng starting at running capacitor. Siyempre, para may paliwanag ko sa inyo, gagawa tayo ng diagram mga boss. Yan, gagawa tayo ng diagram para lalo nating maintindihan. So ito po, meron tayong wire dito. Halimbawa lang. Yan. End to end. So meron tayong end to end na wire. Ngayon, ito po, gagawa tayo ng diagram. Ang isang motor po na ganito, yan, katulad nito, 1/4 horsepower. Ito, gagawin natin. Meron po siyang dalawang winding o rewind. Yan. Ito, gagawa tayo. Rewind tayo. Halimbawa lang mga boss, ito. Yan. Ito yung coil natin, rewind. Yan, ayan siya. Halimbawa lang yan. Ayan yung first rewind natin. Ito po yung tinatawag na running winding. Yan, running winding. Tapos ito yung second rewind natin mga boss. Yan, coil, rewind. Yan. Tapos yan. Ayan po yung rewind natin. Ayan siya, second rewind. Ito yon, starting. Ito po yung starting natin mga boss. Yan, starting winding. Ngayon, paano natin makikita yung capacitor dyan? Ito yon mga boss. So itong linya na to mga bossing, ito yung unang rewind natin, running winding. Sa isang motor po, pag binaklas nyo yung motor, ayan yung motor natin. Pag binaklas nyo yan, may makikita kayong rewind dito sa loob. Yan, sa loob. Pag pinagawa nyo yan, ni-rewind nila yan. Yung nauna pong rewind mga boss, ito, first rewind. Yan, yung unang rewind. Ayan yung running winding. Yan, yung naunang rewind. Tapos papatong po yan, ito na yung pangalawang rewind. Papatong, tapos ito na po yung pinaka ano niya, yung pinaka bakal sa gitna. So yan, ito yung second rewind natin mga boss. Ito yung starting. Yan, starting rewind o winding. Yan. So nauna pong rewind yung ating running winding. Yan, nauna. Pag binaklas nyo, para at least kung ite-trace nyo yung wire nya, alam nyo kung ano yung nauna. So makikita nyo po yan, nauna yung ating
Una nilang pinapasok yung running winding, tapos ito na yung pangalawa, starting winding, para pag ite-trace nyo yung wire, yan, may idea lang kayo. Ngayon babalik tayo dito, running winding at starting winding. Ito yung diagram natin mga boss. Ito yung rewind natin. Ito ganito lang po yun. Nag-ikot sila ng wire. So nag-ikot sila ng wire, ganito lang yan. Parang loop din siya. Yan. Para lalo po natin maintindihan. Ayan lang siya. Ayan. Ganyan lang po yung rewind natin. Yan mga boss. Continuous lang yung rewind, makikita nyo. Ito yung wire natin. Continuous lang yung rewind. Tapos ito na yung tatakbo doon sa line 1 natin. Sa 220, line 1. At ito naman yung tatakbo doon sa line 1, line 2 natin, 220 pa rin. Yan. Papasok yung kuryente dyan. Dahil po sa maraming rewind yan, hindi po putok. Kung papansinin natin, ito, kung konti lang yung rewind natin at dumaan po sa core yan. Meron siyang core na tinatawag na magnetic core. Ayan, yung bilog. So, kung wala po yung magnetic core, sinaksak nyo to. Halimbawa lang, sinaksak nyo, walang magnetic core, puputok. At kung konti lang po yung rewind, puputok yung ating fuse. So, puputok po yung ating fuse. So, sa demo po natin, pinapakita ko lang dito na yung rewind natin, halimbawa lang mga boss. Ayan, yung rewind natin na yan, continuous lang po yan. Inikot nila dun sa ating magnetic core na tinatawag, o yung parang yero. So magnetic core po yun. Ganyan lang yung format nya. So end to end. Ito na yung line 1 na papasok dun sa ating kuryente. At ito yung line 2 natin sa kuryente pa rin. Dadalo yung dalawang linya ng kuryente dyan. At masusuplayan po itong ating running winding. Kaya iikot po yung ating motor. Ito yun mga boss. So start na tayo dito. Yan. Line 1. Yan, line 1 to. So ito yung line 1 natin, tatap natin. Yan, line 1 mga boss. Ito naman yung line 2 natin mga boss, dun sa plug natin. Yan, line 2. Yan, yan po. Ito yung running natin. Ito yung naunang nirewind nila, running, para maintindihan nyo po. Ngayon, pag nag-test kayo ng tester, dapat ito, meron siyang conduction. So meron kayong resistance. Meron kayong marireading na resistance dito. Yan. Para at least po magka-idea tayo. Setting nyo po sa tester ay ohms. Yan, ohms tayo mga boss. Set tayo sa ohms. Para at least po ma-test natin kung ito po bang running winding natin ay may patid o shorted na yan o grounded na dito sa bakal. Yan, kung may patid, gagamit kayo ng tester tapos nakaset kayo ng ohms. Yan. Ngayon, bago natin i-test yan mga boss, dito yan. Dito nyo lang i-test yan mga bossing. Yung isang test rod, papalo dito yan. Yan, tatama dito yan. Yan, halimbawa po yan, tatama dyan at dito. Yan, test nyo, dapat yung tester nyo, gagalaw yan. Gagalaw po yan. Ibig sabihin, buo pa yung wire natin, yung coil natin. Pag hindi po gumalaw yung tester needle nyo, hindi umabot dun sa 0 o papunta dun sa 0, ibig sabihin may patid yan. May patid po itong running winding natin. Ganun lang po yung pagtetest. Yan, end to end. Yan. Malayo po kayong malilito, end to end lang. Yan. Mangyayari po sa tester natin, papalo yan mga boss. Yan. Kung itong tester nyo ay maganda pa o bago pa, syempre dudulo yan. Dudulo yan dito sa 0. Yan, halimbawa po ganyan. Yan, katulad ng tester ko, luma na. Ayan na yung dulo niya, 10 lang. Lagpas lang ng 10. Yan. Ayan na yung dulo niya. So pag nag-grid tayo doon, dapat papalo siya doon, dyan. Doon sa running winding natin. Ito. Halimbawa po, ito yung running winding natin. Tetest lang natin. Halimbawa, meron kayong nakitang wire. Ito. Ito, pakita ko dito. Ayan yung wire natin mga boss. Ayan, ito, 4 yung wire niya. Yan, tinest nyo. Halimbawa, ito yan. Ito po siya. Halimbawa lang. Yung dalawang wire dyan, running winding. Paano mag-trace? So, tatanggalin nyo yan. Tatanggalin nyo pagkakatornilyo yan. Halimbawa, nakabuyang yan o yung nakatanggal po sa screw, pagkaka-screw. So, hindi sila nakatap. 4 na wire yung nakikita nyo. So, magte-test kayo, trace nyo muna yung running winding. Ito. Ganyan lang po yung pagte-test. Pakikita ko dito. Ito, tingnan nyo. Kung
test nyo muna yung tester kung gagalaw. Yan. Pagdikitin mo na yung dalawang test rod. Ayan, gumalaw siya. Ayan yung dulo ko. So test tayo. Halimbawa po, ayan yung running winding natin, boss. So dapat continuous lang yung niyan, gagalaw to. Gagalaw yan. Ayan, tignan nyo. Ayan mga boss. Duluan, gumalaw siya. So duluan, gumalaw siya. Ibig sabihin, ito yung running winding natin. Kasi gumalaw siya. At ibig sabihin din po yan, walang patid yung running winding natin. So okay siya. Yan, ginanya natin, tinest natin. Yan, okay siya. So yan po. Ganyan lang po yung pagtetest ng ating running winding. At doon sa starting winding, ganun din po. Kung hindi nila pinutol sa gitna yan, so mamaya papaliwanag ko. Yung sa iba po kasing shop, pinuputol nila sa gitna to. Yung starting winding. Pinuputol nila sa gitna, so magkakaroon, makikita nyo dito, 6 na yung wire. Kaya nagkakaroon ng 6 na wire dito. Ito 4 lang. Ibig sabihin hindi po nila pinutol yung starting winding. Ganito rin siya, starting winding. Kaya lang, pagkakaiba lang nila, yung starting winding natin mga boss, dumaan po siya ng centrifugal switch at capacitor. Kaya pag nag-test kayo ng tester, ito yung mangyayari. Nag-test kayo ng tester, pwedeng hindi gumalaw yung nyo. Hindi siya gagalaw na ganyan. Kasi ito nga po nakasiris tong capacitor. Ito nakasiris tong capacitor. Nakasiris tong capacitor sa centrifugal switch. Tapos nakasiris pa dito sa ating starting rewind. Yan. Dito sa diagram natin, dito nyo makikita. Makikita ko dito. Ito po, ito yung starting natin. Ito yung running winding natin mga boss. So, nag-tap na tayo doon sa line 1. Ito na yung line 1 at line 2 natin. So, buo na yung linya natin dyan. Dadalo yung kuryente dyan, under yung motor. Pero, para po umandar na maayos to, kailangan niya ng starting winding at yung capacitor. Ito, dito napapasok yan. So, ito yung starting winding natin, boss. Kung hindi po pinutol yan, 4 na wire yan. So ito yon, makikita nyo, 4 na wire. 1, 2, 3, tapos 4. So 4 na wire yung nakikita natin dito. Yan, 4 na wire. So ibig sabihin po, isa lang yung capacitor. 4 na wire lang tayo. Pag 6 na wire yan, meron siyang pwedeng pinutol yun. At pwedeng isa rin yung capacitor, pwedeng dalawa yung capacitor. So depende sa design pa rin. Kahit po 6 na wire yung nakalagay dito. So depende pa rin sa design. Mamaya ipapaliwanag ko. Ito muna tayo sa balikan natin tong starting winding. So starting winding, tatap natin tong isang linya. Line 1. Yan. Line 1, nakatap na po tayo sa line 1. So dadaloy na yung kuryente na ito dito. Line 1, papasok na dyan. Ngayon dito po magkakaroon ng pagkakaiba. Yan. Maglalagay tayo dito ng capacitor mga boss. Yan, capacitor. Ayan yung capacitor natin mga bossing. At meron din tayong dito mga boss, switch. Yan, switch po. May switch tayo dyan. Tapos ito na yung tatakbo dun sa line 2 natin. Line 2. Yan, ganyan lang po kadali. Ito yung line 2 natin, tatap natin dito. Yan, buo na yung linya natin mga boss. Yan, starting at running winding. Buo na yung linya natin. Ang pagkakaiba lang nila, yung running winding, diretso lang sa linya ng kuryente, line 2 at line 1. Tapos samantalang yung starting winding natin, dumaan po siya ng capacitor mga bossing. Yung capacitor po na to, ito yung starting capacitor. Yan, starting capacitor. Starting cap. Yan, capacitor. At yung starting capacitor po natin, nag-start po yan ng 70 UF o di kaya 75 UF pataas. Yan. Kung minsan makikita nyo po dyan MDF po yata yun o MFD. So yun, MFD. Yan, MFD o UF. Same lang po yan. Ito po ibig sabihin millifarad at ito po microfarad. Kaya same lang po sila, milli at micro, same lang po. Yan.
Ulitin ko lang po, starting capacitor, nag-start siya ng 70 UF o di kaya nag-start siya ng 75 UF pataas, 100 UF, 150 UF, 200 UF. So yan po yung starting capacitor natin, 70 UF, 75 UF, 80 UF, 85 UF. Yan po yung starting capacitor natin. At kung papansinin natin, ito yung rewind natin mga boss, naka-series siya. Ayan, naka-series po sa ating starting rewind. Tapos naka-series din yung ating switch o yung tinatawag na centrifugal switch. Ito po, centrifugal. Yan, centrifugal switch. Yan, ano po ba yung trabaho ng centrifugal switch? Ito po, pagkasaksak natin, normally po ito nakatap. Nakatap po yan, nakatap. Yan, naka-connect. So normally naka-connect yan mga boss. Ngayon ang mangyayari po, ito makikita nyo yan, ito aatras to. Magkakaroon siya ng effect na usog siya pa dito, papunta dito. Yan, papuntang palabas, palabas. Yan, kaya ito po mag-o-open. Mag-o-open to. Bagay sa ano po, ito switch natin normally close. Sa circuit, normally close. Ibig sabihin po, nakatap yan. Nakatap na siya agad. Nakatap na po yan. So, itong switch na to, pag tinest natin, dapat, ito, tetest natin mga boss. From dito hanggang dito, dapat may reading yan. Yan, ikot ko lang para makita natin. Ito yung linya niya mga bossing, ito. Yan, meron siyang bolt, screw dyan. At meron din siyang screw dito. So dapat yan, pag tinest natin, gaya nung pinapaliwanag ko, normally close siya. Ibig sabihin, dadaloy na yung kuryente dyan. Pagkasaksak nyo, dadaloy yung kuryente sa starting niya. Pagka-start niya, dadaloy yung kuryente. Tapos, ilang segundo lang mag-o-open po yan. Kasi tutulungan niya lang umikot yung ating running winding. Tutulong lang siya. At hindi po ito nakababad kasi meron siyang starting capacitor. Ito. At yung starting capacitor natin mga boss, mataas yan. Halimbawa lang, hindi nag-release o hindi siya nag-open. Dahil mataas naman po yung capacitor, pwedeng hindi sumabog yung capacitor. Dahil mataas naman po yung capacitor, pwedeng hindi sumabog to. Ang mangyayari po nun, parang ano siya, running capacitor. Yan. Ang mangyayari po, parang meron kang running capacitor na nakababad na capacitor. Yan, mamaya papakita ko dito. Nakababad na capacitor yung ano, nagbabad lang siya. Kaya hindi rin po, pwede rin hindi pumutok yan. Kasi mataas naman po yung value niya. 70 UF, at kung mataas din yung voltahe niya. Yan. At saka naman, naka-series naman po kasi dito. Kaya sigurado bababa pa yung kuryente dadaloy dyan. Kasi naka-series siya sa ating coil. Yan, sa rewind natin. Yan, balikan po natin yung kanina, test natin tong switch kung totoo ba yung sinasabi ko na normally close siya o nakatap siya. Yan, dapat normally close sa start niya. Yan, gamit tayo ng tester, ito. So sa pagtetest po niyan, setting natin mga boss, ohms dapat gagalaw to kung merong tap yun. Ayan yung linya niya mga boss, to sa ilalim at dito lang. Yan. Tingnan nyo, nasa left yung ating needle. Yan, idadampi lang natin yan. Dadampi natin dito yan. Yan. So yan po yung isa. At ito yung needle natin mga boss. Ito yung isa. Susundutin lang natin. Papakita ko sa inyo kung talagang normally close. Dapat gagalaw yan. Yan. Kita nyo mga boss, gumalaw siya hanggang dito. Yan. Ibig sabihin, itong switch natin, normally close. So nakatap na po agad yan. Yan, nakatap na po agad yan. So yan po, ibig sabihin okay ito. Pag ito naka-open yan, sira yung centrifugal switch nyo o di kaya marumi. Pag open po yan. At ibig sabihin po nun, pwedeng masunog yung motor nyo kasi walang tutulong. Ito, kung paano masusunog yung motor nito. Kasi dahil dalawa po yung rewind yan, kung ito po normally open na agad yan, ibig sabihin hindi nagtatap itong switch natin. Normally open na.
mawawala sa linya natin tong starting winding. Ibig sabihin, pag umikot, nalagyan ng kuryente tong running winding natin, walang tutulong dito sa ating running winding. Ito po yung tumutulong, itong starting winding, para bumilis yung ikot nito. Yan, yung ating motor, para bumilis po yung ikot ng ating motor. Kailangan niya ng katulong. Ito, yung starting winding natin, yung tutulong dito sa running winding natin. Kaya ito po normally close o may linya na yan, papasok yung kuryente, dadaloy na agad dito sa ating starting winding. At yun nga po, ito nakababad na agad to. May kuryente na agad yan. Ito yung katulong niya. Kaya kung may problema po itong centrifugal switch natin, open yan. Starting pa lang, pagkasaksak pa lang, open na yan. Open to. Walang kuryente dito sa starting. Ang mangyayari, mabibigatan umikot to. Mahihirapan umikot to. Itong ating running winding. Doon nyo po maririnig yung umuugong. Uugong lang siya. Nagbabibrate, umuugong. Yan, yung mga tanong nyo na bakit umuugong lang. Ayun yun, ito yun. Ito po yun. Kasi wala po yung ito yung i-check nyo. Baka open na agad to. Hindi siya normally close. Yan. Pag close po, ibig sabihin nakatap na yan. Yan. Hindi katulad nung switch ng ilaw. Yung normally normally open sa mga switch ng ilaw. Normally open tayo. Ngayon, pag kinlose natin yan, pinindot natin, doon siya nagko-close, doon palang dadalo yung kuryente. So ito po iba. Yung normally normal function niya, close agad. Kasi ito nga po nagkakaroon ng effect. Ito tendency niya magpupush yan papuntang palabas. Yan, pupush po siya palabas. Yan, palabas. Yan, pakikita ko, sasaksakan natin. Yan, saksak natin mga boss para makita nyo lang. Ito, titingnan nyo po ito. Normally lalabas yan. Ito. Yan. Yan, tingnan nyo po. May epekto siya na lumalabas ng konti. Yan. Yan, yung iba po lumalabas, pero ito rin, may epekto rin to. Ito mga boss, tingnan nyo. Pag pinush natin to, yun. Yan, tingnan nyo. Yan, yan pa po yung isang effect sa side view, makikita nyo yan. Yan, pag pinush ko to, nung dalawa, yan, tanggalin nyo po yung saksak, siyempre baka makuryente kayo. Yan, pag pinush nyo yan, yan. Ayan po. Kita nyo mga bossing. Yan, doon po nangyayari yun, nag-o-open siya. Yan, nag-o-open siya. Yan, tumutunog. Tumutunog siya pagkasaksak. Yan, tumutunog siya pagkasaksak. So, pag nakaganyan po yan, open na yan. So, test natin ang tester para makita natin. Test natin ang tester para makita natin. Same pa rin yung gagawin natin. So, kanina, sabi ko, yung normal niya ay normally close. So yung niya po, normal function niya normally close. Yan, tetest natin abang yan, normally close pa po yan, bali may reading pa siya. Ito mga boss, ulitin ko lang. Ito, isa. At ito yung isa linya sa ilalim. So nasa ilalim yung isa linya niya. Yan, ikot lang natin, twist natin para makita nyo. Ito siya, yung wire. Dapat ito gagalaw. Yan, gagalaw siya. Yan mga boss, gumalaw. Ngayon, dapat mai-push natin to para maipakita ko sa inyo na mag-o-open siya. Ito, pupush natin to. Yan, po yung needle natin mga boss. Yan, yan, bibitawan ko, tatanggalin ko. Tap natin ulit. Yan, ibig sabihin po may dumadaloy na kuryente dyan o yung linya natin nakatap. So nakatap yan. Yan, nakatap siya. Ngayon dapat i-press natin to para makita natin yung switch kung mag-o-open siya. Yan, dapat ma-push natin siya. Yan, pupush ko habang nakatap. Yan, tingnan nyo po yung needle natin mga boss, nandito pa siya. Yan, titignan nyo. Yan, needle natin. Push ko. Yan, pupush natin. Yan, pupush natin. Medyo mahirapan tayo kasi walang nagpupush nung sana mahawakan ko dito sa kabila. So ito. Pero pala ako nilagay na wire dito mga boss, patakbo dito. Ito, tatap natin yung isang wire. Yan, para hindi natin hawakan tong isa. Yan, makikita nyo naman dito sa tester natin. Ito yun. Yan. Ayan siya.
So nilagyan ko ng wire para mai-test sa saksakan. Mamaya sasaksak natin para sa ating demo. Ito. Yan. Pag normally ano po, ayan, nakatap. Yung normal function nitong centrifugal switch o switch na to, nakatap siya. Yan. Pag umandar, nagaganyan po yan. Yan, gaganyan siya. Pag gaganyan siya, parang bibiyak siya na gano'n. Yan, naangat siya. Aangat siya papunta dito. Yan. Yan po, ulitin natin. Yan na yung needle natin mga boss. Ngayon ipupus ko siya. Pupus ko ng ano, kamay. Ito. Ayan, needle. Nasa pamuntang right. Yan, push ko. Tingnan natin kung magano. Ayan. Ayan mga boss, tingnan nyo. Ayan, bumalik. Bumalik ulit. Ayan, kasi binitawan natin. Ayan, pupus ko ulit. Ito, mag-open yung switch. Tingnan nyo. Ayan, open. Ayan, medyo matigas kasi ito. Yun. Ayan mga boss. Ayan, tatanggal yung isang top natin. Isa pa. Yan pa mga bossing, isa pa. Last try. Yan. Ito yung needle natin. Yan, nakikita nyo sa camera. Isa pa. Pindot. Medyo matigas po ito kasi may spring. Yun. Konti pa lang yung pindot natin. Yun, nag-open na siya. Yan, open. Nakatap yung ano natin sa ilalim. No? Yan, yan yung ano, black na rod ng tester. Bitawan ko. Yan, gumalaw. Push natin ulit. Yan. Medyo matigas kasi yun. Yun, bitaw. Yun po, nagtatap siya. So yun po yung trabaho nung ano. Sana mag-gets yung pinapaliwanag ko mga boss. So yun po yung trabaho nung centrifugal switch. Yan. Pagka saksak natin, may dadaloy na kuryente dito sa ating starting winding. So minuto lang o segundo lang o minuto, mag-open po to. Kasi yun nga po, ito yung effect nya. Mag-open yan. Ibig sabihin din po yan, pag nag-open to mga boss, yung switch natin nag-open. Normally po close yan. May dadaloy na kuryente sa simula. Pero minuto lang o segundo, dadaloy yung kuryente. Tatakbo dito sa capacitor, naka-series yan, dalawa. Itong switch naka-series at naka-series din yung capacitor. Naka-series sa starting. So dadaloy yung kuryente dyan pagkasaksak. Dadaloy sa capacitor at dadaloy dito sa starting winding. Tapos pagkatapos ng ilang segundo o minuto, mawawalan ng kuryente to mga boss. Itong starting winding natin. Ayun po yung trabaho ng ano, starting capacitor at itong centrifugal switch. Yan. Mamaya ipakikita ko sa inyo yung merong ano, merong running capacitor. Yan, mamaya magtatap tayo ng running capacitor. Gagawa tayo ng ibang diagram. So yan, sasaksak natin mga boss para makita natin. So dito po mapapansin nyo, naglagay na ako ng ano, isang wire. Ito yun, brown na wire. Papunta dito sa isang tester. Yan. Para hindi ko na siya hawakan kasi 220 na yun. Tapos para makita lang natin yung ano niya, trabaho niya. Ito, gigilid natin ng konti. So yan po, gigilid natin ng konti. Sa tester po, setting natin ay 250 volts mga boss. Para maipakita ko lang sa inyo yung ano, running capacitor, mag-o-open siya. Ito, mag-o-open siya. Yan, kumisan hindi siya nagre-release. Wala naman nangyayari, hindi naman pumuputok din. Kasi parang mangyayari dito, parang ano to, pag hindi nag-release to, ang mangyayari parang yung starting capacitor natin magiging running capacitor. Ayan, ganoon lang po yung mangyayari, kaya wala namang problema. Eto, bali yung isa linya nakatap dito. Yung nilagay natin na wire, eto. Isang linya nakatap po siya dito. Dito ko siya tinap. Yan, dito ko siya tinap. Ngayon, yung kukunin natin itong linya na to. Yan, ito, sa line 2. Dito ko tinap yung isang wire, yung tester, yung rod natin. Ito yung wire. Tapos yung test rod, yun. Tapos tinape ko lang ng masking tape. Tapos ito yun, yung switch. Yan, so sabi ko, pagka-start, nakadikit na yan. Tapos minuto lang o segundo, mag-open to. So kung mag-open yan,
Itong wire na to, wala na tayong mariread na kuryente dito. Kasi nag-open na tong centrifugal switch. Wala na tayong marireading dito. Ayan, tetestingin natin. Bali yung isang tester natin dito nakatap. Tapos isang tester natin dito nakatap sa line 2. Yan, ganun yung gagawin natin. Ayun, nakatap na yung isang linya. Yung red nung test rod ng ating tester. Tapos setting natin AC volts, 250 volts. Ito, saksak natin mga boss. Ito, sasaksak ko. Ayan yung needle natin mga boss. So setting natin 250 volts AC. Ito yung isang linya nung ating line 2. Ito yung line 2 ko. So yan, line 2. Yan, tatap natin. So dito, hawakan ko dito para hindi tayo makuryente. Yan, 220 na po to. Sa mga bata, hindi po pwede to mga boss. Ano lang to, pang matanda o yung mga may alam na sa kuryente. Ayan, saksak tayo. Ngayon testing tayo. 250 volts. Yan. Yan, nakita nyo po pumalo siya. Hindi nag-release yung natin, switch. Yan, kasi dire-diretso lang. May linya ng kuryente. Ito, isa pa. Dire-diretso lang siya. Pero hindi pumutok yung capacitor natin. Parang nangyari dyan, running capacitor siya. Isa pa. Yan, yan pa rin, nakatap pa rin. Ito, isa pa mga bossing. Na natin. Yun. Yan, makita nyo po, nag-release siya. Yun, nag-release. Wala yung natin. Nawalan ng linya yung ating centrifugal switch. Kaya ibig sabihin, mapuputol yung kuryente dun sa starting winding natin at dun sa capacitor na starting capacitor. Isa pa. Yan, di ko po tinatanggal yan. Ayan lang siya. Yan. Tapos ayun yung test rod natin. Yan, lalayo ko na konti yung camera para makita nyo na walang daya. Yan. Ito yung needle natin mga boss. Ayun, nakatap lang yung isa. Yan. Ayan pa rin. Ayan. Saksak natin. Yan, usog natin ng konti yung test camera natin para makita natin. Yan. So sa bata po, huwag nyo gagayain to, makukuryente kayo. Yan. Tingnan nyo, umaandar pero hindi pumutok yung capacitor. Ngayon nangyari dyan sa circuit natin, naging siyang, tumakbo siya na bilang running capacitor. Kasi hindi nag-release yung natin, switch. Yan, hindi po nag-release yung switch natin. Tatanggalin ko ulit. Pero nakita natin na walang problema. Kasi mataas po yung value ng capacitor. Wala namang problema. Isa pa. Yan, di pa rin nag-release. So, 2 beses na. So, yan, 2 beses na. Isa pa. Yan, nakita nyo. Bumalik. Naputol yung linya ng kuryente. So, wala pong pumasok na kuryente dun sa ating yan, capacitor. At dun sa centrifugal switch. So, nag-release siya. Isa pa. Yan, pumalo ulit. Yan, isa pa. Pumalo ulit. Yan, isa pa. Yun, nag-release ulit. Yan, nakita nyo, nag-release ulit. So yun po yung trabaho ng centrifugal switch. Pwedeng yung centrifugal switch ko marumi, lilinisin. So kailangan linisin yung centrifugal switch ko. So yan po, medyo mahaba na yung video natin mga boss. Puputulin ko na. Next video tayo, ibang topic na naman, about air compressor pa rin. Kukumpletuhin ko na yung mga video about air compressor para yung mga nagtatanong, kasi maraming nagtatanong sa akin, maraming tumatakbo dun sa isip nung yung mga napapaisip kung paano nila aayusin yung compressor nila. Ito, nagbibigay lang ako ng idea kung yan. Yan po, channel name Beck and Toy. Sana subscribe po at like na rin bilang suporta sa channel na to. Para naman po magpatuloy tayong gumawa ng mga video pa rin. Yun, pampalubag loob na rin. Yan. Yan po. Alam naman natin, abang nandyan yung video, marami tayong matutulungan. Yan. Yung mga gustong mag-DIY, gustong mag-repair ng sarili nila. Yan. Gustong matuto. Yan po. Kasi marami hindi kumpleto yung binibigay kasi tatamaan yung trabaho nila. Alam po natin yung dahilan. Tatamaan yung trabaho, siyempre maapektuhan yung negosyo. Sa akin lang naman para makatulong din naman sa iba kasi hindi
Hindi po pangabang buhay, buhay tayo. Kailangan ng video na ganito. I-share natin yung video. Kahit patay na ako, buhay pa yung video natin. Yan. So yan po. Channel name, Beck and Toink, at marami pong salamat.